Magandang araw po, mga kakwentuhan. Ako po si Agnes at nais kong ibahagi ang isang totoong pangyayari na hindi ko malilimutan. Hanggang ngayon ay daladala ko pa rin ang bigat ng alaala ng taong 1982 sa isang liblib na baryo sa bahagi ng Luzon. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang karinderya na naging sentro ng takot at lagim dahil sa isang kusinerong sinasabing may kakaibang kapangyarihan, isang mambabarang. Noong taong 1982, naninirahan ako sa isang maliit na baryo sa may kabundukan ng Aurora. Ang baryong iyon ay hindi madaling marating. Kailangan pang maglakad ng halos 2 oras mula sa bayan bago makarating sa kalsadang patungo sa amin. Karamihan sa mga nakatira doon ay umaasa lamang sa bukid at pangingisda sa ilog bilang kabuhayan. Payak ang buhay ngunit mahirap. Sa baryo namin ay may isang maliit na karinderya na madalas puntahan ng mga magsasaka at mangingisda kapag tapos na ang kanilang trabaho. Ang karinderyang iyon ay pag-aari ng isang matandang babae na ang pangalan ay Aling Pasing. At siya rin ang pangunahing kusinera. Hindi kalakihan ang karinderya, isang lumang bahay kubo na ginawang kainan. May 2 lamesa at ilang bangkong kawayan, pero kahit ganoon, palaging may dumadayo. Si Aling Pasing ay kilala hindi lamang dahil sa kanyang masarap na luto, kundi dahil sa mga bulong-bulungan na siya raw ay may kakaibang kaalaman. Marami ang nagsasabing siya ay isang mambabarang. Wala namang matibay na ebidensya, pero kakaiba talaga ang kanyang aura. Lagi siyang nakasuot ng lumang duster. Madungis ang buhok at mapupungay ang mga mata na tila laging nakatitig sa kaluluwa ng kausap. Sa umpisa ay walang masama. Ang pagkain niya ay masarap at mura, kaya halos lahat ng taga-baryo ay kumakain sa karinderya niya. Ngunit dumating ang isang panahon na nagsimulang lumaganap ang kakaibang mga insidente. Nagsimula iyon nung isang magsasakang si Mang Ernesto ay biglang nagkasakit matapos kumain ng adobong manok sa karinderya. Sa una ay nakala ng lahat na simpleng pananakit lang ng tiyan, pero makalipas ang ilang araw, hindi na siya makatayo. Namayat siya ng sobra at laging sinasabi ng kanyang pamilya na pakiramdam nila ay may mga gumagapang na insekto sa loob ng tiyan niya. Dinala na siya sa albularyo ng baryo, pero wala ring nagawa. Hindi nagtagal, pumanaw si Mang Ernesto. Pagkaraan ng ilang linggo, sumunod naman ang isang dalagang si Nena. Madalas siyang kumain sa karinderya, lalo na tuwing hapon matapos magbenta ng gulay sa palengke. Bigla siyang nagkasakit at kagaya ni Mang Ernesto, nagsimula sa simpleng pananakit ng tiyan hanggang sa tuluyan siyang hindi makahinga. Ang mga kamag-anak niya ay nagsabing bago siya pumanaw, iniluwa niya ang isang maliliit na tipaklong na parang buhay pa. Mula noon, lumakas ang usap-usapan na si Aling Pasing ay hindi basta kusinera. Sinasabi ng mga matatanda na siya ay isang mambabarang, gumagamit ng pagkain bilang paraan upang maipadala ang kanyang sumpa. Ang baryo ay unti-unting nabalot ng takot. Maraming tumigil ng kumain sa karinderya. Ngunit may mga ilan pa rin na napipilitan dahil iyon lang ang pinakamalapit na kainan kapag sila ay naglalakbay. Ako po mismo ay nakaranas ng hindi ko malilimutan. Isang gabi, matapos kami nag-ani ng palay, dinala ako ng mga kaibigan ko sa karinderya para kumain. Pagod na pagod kami noon at wala kaming ibang maisip na pwedeng kainan. Umorder kami ng ginisang gulay at pritong isda. Habang kumakain kami, napansin ko na kakaiba ang lasa ng isda. Parang may mapait na lasa sa bandang gitna. Ngunit dahil sa sobrang gutom, hindi ko na inintindi. Pag-uwi ko ng bahay, bigla akong nilagnat. Nagising ako sa gitna ng gabi na parang may kung anong dumadagan sa aking dibdib.
Nang idilat ko ang aking mga mata, nakita ko sa kisame ang anino ng maliit na insekto na parang gumagapang. Nagpikit ako ng mata at nagdasal. At nang muli kong imulat, wala na ang mga yon, pero ang katawan ko ay nangihina. Kinabukasan dinala ako ng nanay ko sa isang albularyo. Ang sabi niya, may masamang espiritu na dumikit sa akin mula sa pagkain na aking kinain. Ginawa niya ang kanyang ritual, nagsunog ng insenso at pinainom ako ng pinaghalong dahon ng bayabas at ugat ng luya. Sa awa ng Diyos, gumaan ang pakiramdam ko makalipas ang ilang araw. Ngunit mula noon, hindi na ako muling kumain sa karinderya ni Aling Pasing. Pagkatapos ng naranasan ko, nagsimula akong maging mas mapagmasida sa paligid ng baryo. Ang karinderya ni Aling Pasing ay hindi na kasing dami ng parokyano gaya ng dati. Madalas ay kakaunti na lamang ang pumapasok doon. Subalit sa tuwing dadaan ako malapit, napapansin kong laging may usok na nagmumula sa loob at may mga kakaibang tunog na wari hindi normal sa isang karinderya. Minsan ay parang may mahinang ugong, minsan naman ay tila iyak ng bata na mabilis na mawawala kapag may tao nang dumaraan. Dumami pa ang kaso ng mga nagkakasakit sa aming baryo. Isa pang magsasaka na si Caroben ang biglang nagkasakit matapos kumain ng ginataang gulay. Ayon sa kanyang pamilya, nagsimula ito parang simpleng ubo at sipon. Pero kalaunan, may lumalabas na mga maliliit na uod sa kanyang plema. Hindi na siya umabot pa ng 2 linggo at tuluyan na siyang namatay. Ang mga ganitong pangyayari ay hindi na maitatanggi. Ang mga matatanda sa baryo ay laging nagbubulong-bulungan na may kababalaghan sa karinderya. Ngunit wala ring naglalakas loob na lumapit kay Aling Pasing para ito ay kumprontahin. Sa kabila ng takot, may kakaibang respeto din ang mga tao sa kanya. Para bang alam nilang kapag sinubukan siyang harapin, baka sila naman ang susunod. Ako bilang si Agnes ay hindi na muling lumapit pa sa lugar na yon. Ngunit isang gabi, may nangyaring nagpabago sa lahat. Sa mismong tapat ng karinderya, nakita ng ilang kabataan ang kakaibang pangyayari. Galing sila noon sa isang lamay at pauwi na nang mapansin nilang bukas pa ang karinderya kahit 10 oras na ng gabi. Mula sa bintana, nakita nila si Aling Pasing na tila may hinahalo sa malaking palayok. Ngunit imbis na pagkain, ang laman daw ay mga gumagalaw na insekto, mga ipis, kuliglig at maliliit na uod. At sa paligid niya, may mga kandilang nakapaligid sa mesa. Kinabukasan, kumalat agad ang kwento. Lalong natakot ang mga tao at halos wala nang gustong dumaan sa tapat ng karinderya. Ang ibang kapitbahay ay nagsimulang magkasakit din kahit hindi kumakain sa kanyang mga niluluto kasi malapit lang sa kanya. Sabi ng ilan, sapat na raw na malanghap ang usok mula sa karinderya para tamaan ng kanyang sumpa. Isang hapon may dumating na albularyo mula sa kabilang bayan. Si Ka Fidel, ang kilalang manggagamot na madalas tawagin kapag may malalang kaso ng kulam o barang. Dinala siya ng mga tao dahil wala na silang ibang masandalan. Si Ka Fidel ay may edad na rin, payat at laging may dalang maliit na sako ng mga halamang gamot at anting-anting. Pinuntahan niya ang karinderya upang magmasid mula sa malayo. Ayon sa ilang nakasaksi, sinabi raw ni Ka Fidel na mabigat ang enerhiya sa paligid ng lugar. Parang may mga espiritu na ikinulong sa loob ng karinderya at ginagamit bilang kasangkapan para sakta ng ibang tao. Dahil dito nagpasya siyang gumawa ng ritual sa aming baryo upang kontrahin ang kapangyarihan ni Aling Pasing. Noong gabing yun, nagtipon ng ilan sa gitna ng baryo. Nagsindi si Ka Fidel ng mga insenso at naglagay ng asin sa 4 na sulok ng kalsada. Gumamit siya ng manok na puti bilang alay. Habang ginagawa niya ang ritual, biglang lumakas ang hangin kahit walang bagyo. Ang mga tao ay nagsisitakbuhan dahil sa takot. May ilan na nagsabing nakarinig sila ng halakhak ng babae mula sa direksyon ng karinderya.
Pagkatapos ng ritual, bumagsak ang manok na para bang biglang namatay kahit hindi pa ito kinakatay. Ang sabi ni Ka Fidel, malakas ang mambabarang at hindi basta-basta mapapahinto. Ngunit nagbigay siya ng babala sa lahat na iwasang lumapit sa karinderya sa mga susunod na linggo. Ako mismo ay nakaramdam ng matinding kaba habang nakikinig sa mga kwento ng kapitbahay ko. Ang buong baryo ay nababalot na ng takot. Ang mga bata ay hindi na pinapalabas tuwing gabi. At ang mga matatanda palaging nagdarasal ng orasyon. Makalipas ang 3 araw, isang trahedya ang naganap. Nasunog ang maliit na kubo sa tabi ng karinderya. At doon nakatira ang pamilya ng magsasaka. Walang malinaw na dahilan ng pagkasunog. Ang mga tao ay agad na nagsabing iyon ang bunga ng sumpa. Ang pamilya ay nakaligtas ngunit lahat ng kanilang gamit ay natupok. Sa gitna ng sunog may ilan na nagsabing nakita daw nilang nakatayo si Aling Pasing sa gilid ng kalsada, nakatitig lamang habang sinusunog ang bahay. Walang kahit anong ekspresyon sa muka. Pagkatapos ng pangyayaring yon, tuluyan nang tumindi ang paniniwala ng lahat na siya nga ay isang mambabarang. Ngunit sa kabila nito, wala pa rin naglakas loob na lapitan siya, lalo na tila mas nagiging tahimik siya at mas bihira na lumabas ng karinderya. Makalipas ang ilang linggo mula nang masunog ang kubo ng mag-anak, lalong naging mailap ang kapalaran ng baryo namin. Halos gabi-gabi ay may kakaibang ingay na naririnig sa paligid ng karinderya. Ang sabi ng mga nakatira na malapit doon, may mga tunog ng kuliglig at uwak na sabay-sabay na lumalakas tuwing haping gabi. Ang mga aso naman sa kapitbahay ay walang tigil sa tahol. Nakatitig sa direksyon ng bahay kainan ni Aling Pasinga. Nawari may nakikita silang hindi makita ng karaniwang tao. Sa umaga makikita ang mga bakas ng abo sa paligid ng karinderya na tila may sinunog na kung anong bagay sa loob nun. Ang usok na umaakyat mula sa bubong ay may kakaibang amoy. Hindi tulad ng normal na niluluto. Para itong pinaghalong nasusunog na buhok at bulok na karne. Ang mga tao ay nagsimulang umiwas ng tuluyan. Kung dati ay ilan pa ang pumapasok para kumain, ngayon ay halos wala na talaga. Ngunit ang nakapagtataka, kahit walang bumibili, hindi man lang nakikitang nauubusan ng pagkain sa loob ng karinderya. Ako si Agnes ay palaging nakamasid mula sa malayo. Madalas kapag dumadaan ako pauwi galing bukid, tinitignan ko ang loob ng karinderya. May mga pagkakataon na makikita ko si Aling Pasing na nakaupo lamang, nakatitig sa pinto na para bang may hinihintay. Ang kanyang mga mata ay tila laging mapupungay, ngunit may malalim na nakakatakot. Kapag nagkataong magtagpo ang aming tingin, mabilis kong ibinabaling ang aking paningin dahil pakiramdam ko ay parang nahihigop ang aking lakas. Hindi nagtagal, isa pang pangyayari ang nagpatibay sa takot ng mga tao. Ang anak ni Caroben na si Lisa, isang dalagita na mahilig maglaro sa labas tuwing hapon, ay biglang nagkasakit. Sa simula ay normal na lagnat lamang, pero makalipas ang 3 araw, nagsimula na siyang makakita ng mga insekto sa paligid kahit wala naman. Ayon sa kanyang nanay, napapasigaw daw si Lisa sa gabi dahil may gumagapang na alupihan sa kanyang mga braso at hita. Ngunit kapag tinitignan nila, wala naman silang makita. Ang mas malala pa, natagpo ang puno ng kagat ng maliliit na hayop ang balat ni Lisa, kahit hindi naman lumalabas ng bahay yung bata. Tinawag muli si Ka Fidel upang subukan siyang gamutin. Gumawa siya ng ritual gamit ang mga dahon ng lagundi at isang maliit na krus na yari sa kawayan. Pinainom niya si Lisa ng pinaglagaan ng ugat at nag-orasyon. Subalit habang ginagawa ang dasal, biglang bumagsak ang lampara sa gilid ng kwarto at muntik nang masunog ang banig na kanilang hinihigaan. Nataranta ang lahat, ngunit si Ka Fidel ay nagpatuloy lang. Pagkatapos ng ritual, bahagyang gumaan ang pakiramdam ng bata, ngunit hindi tuluyang nawala ang sakit. Ang sabi ni Ka Fidel, malakas ang kapangyarihang bumabalot sa pamilya ni Lisa.
Hindi ito ordinaryong sakit, kundi may pinanggagalinghang sumpa. At muli niyang binanggit ang karinderya bilang ugat ng lahat ng nangyayari. Sa puntong yon, marami na sa baryo ang gustong paalisin si Aling Pasing. Ngunit may mga matatanda rin na nagsasabing delikado yon. Ang mga mambabarang daw ay hindi basta-basta kinakalaban, sapagkat ang kanilang galit ay maaaring magdala ng higit pang kamalasan. Kaya ang karamihan ay piniling manahimik. Nagdarasal na lamang gabi-gabi at umiiwas na dumaan sa lugar. Isang gabi nakaranas ako ng personal na kababalaghan. Pauwi ako galing sa bahay ng pinsang ko. Dumaan ako sa kalsadang malapit sa karinderya. Madilim ang paligid dahil walang ilaw ang poste sa bahaging yun. Habang naglalakad ako, naramdaman kong may malamig na hangin na dumampi sa akin. Kasabay nito nakarinig ako ng mahihinang yabag sa likod. Nang lumingon ako, wala namang tao. Nagpatuloy ako sa paglalakad, ngunit lalo pang lumakas ang pakiramdam ko na may sumusunod. Nang malapit na ako sa tapat ng karinderya, biglang huminto ang yabag. Ngunit sa gilid ng aking mata ay nakita kong may nakasilip sa bintana ng karinderya. Isang pares ng pulang mata ang nakatitig sa akin. Mabilis kong tinakbuhan ang daanan hanggang sa makauwi ako. Sa gabing yon, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong nakikita sa isip ko ang mga matang iyon. Nagbabaga sa dilim. Kinabukasan nagkwento ako sa aking nanay tungkol sa nakita ko. Sinabi niya na iyon daw na palatandaan na napili na akong puntiryahin ng mambabarang. Dahil dito muli kaming tumawag kay Ka Fidel upang gumawa ng panangga. Naglagay siya ng mga dahon ng saging sa pintuan at binigyan kami ng maliit na dahon ng kalachuchi. Ang bili niya, laging ipahid ito tuwing gabi upang makaiwas sa masasamang espiritu. Habang tumatagal, mas naging mahirap ang pamumuhay sa baryo. Marami ang nagkakasakit ng walang dahilan. Ang ilan ay naglalaway ng labis. Ang iba naman ay nagsusuka ng mga kakaibang bagay tulad ng buhok at uod. Ang mga tao ay halos nagsimulang lumikas patungo sa kalapit na baryo upang makaiwas sa sumpa. Ang baryo namin na dati ay puno ng buhay at ingay ay unti-unting tumahimik at mapanglaw. Si Aling Pasing nananatiling tahimik lang sa kanyang karinderya. Hindi siya lumalabas, ngunit may mga pagkakataon na nakikita siyang nakaupo sa harap ng lamesa. Hawak ang isang maliit na garapon na puno ng mga gumagalaw na insekto. Walang lumalapit sa kanya at mas nagiging misteryoso habang lumilipas ang panahon. Habang lumilipas ang mga buwan noong taong 1982, halos hindi na matatawag na baryo ang aming lugar. Ang mga bahay ay nananahimik, ang mga tao ay bihira ng lumabas, at ang mga dating masayang pagtitipon tuwing pista o kasalan ay tuluyan nang nawala. Lahat ng usapan ay umiikot lamang sa sumpa ng karinderya at sa takot na idinidulot nito sa amin. Marami pamilya ang nagpasya na lumikas doon. Ang mga nakatira ay nagdasal na lamang araw-araw. Nag-aalay ng kandila at insenso sa kanilang mga altara. Ang mga ina ay laging may dalang bawang o asin sa may bulsa nila. Ang mga lalaki naman ay naglagay ng mga palaspas at krus sa kanilang mga pintuan. Ngunit kahit ganon, hindi pa rin huminto ang mga kakaibang pangyayari. Isang madaling araw, ginising ang buong baryo ng malakas na sigaw mula sa bahay ng isang magsasakang si Pedro. Nang puntahan ng mga kapitbahay, nakita nila siyang nakahandusay sa may sahig. Nanginginig at nakadilat ang mga mata na tila wala sa katinuan. Ang katawan niya ay puno ng kagat ng hindi mapaliwanag na insekto at ang kanyang bibig ay bumubula. May mga nagsasabing nakita raw nila si Pedro noong nakaraang araw na bumibili ng tinola sa karinderya. Muli ang sisi ay bumalik kay Aling Pasing. Ngunit ang nakakapagtaka, kahit wala nang halos bumibili, tila hindi nagugutom o nagkukulang si Aling Pasing. May mga gabi na makikita siyang may inihahain sa mesa, ngunit walang kasamang tao. Parang may kausap siya, mga nilalang na hindi nakikita ng iba.
Ako naman ay nananatiling nakamasida. Sa kabila ng takot, may bahagi ng aking kalooban na nagtataka kung bakit nangyari lahat ng to. Ngunit dumating ang isang gabi na tuluyan nang nagpatibay sa aking paniniwala. Noong gabing yon, malakas ang ulan at halos hindi marinig ang ingay ng paligid. Ngunit habang ako'y nakahiga, biglang may kumalabog sa aming bubong. Parang may mabigat na bagay na tumalon doon. Sinundan ito ng tunog na parang pagapang ng pagapang at maraming paa. Nang lumabas ang aking kuya upang tignan ito, wala siyang nakita. Ngunit sa bandang bubungan ng karinderya, makikita raw ang aninong kumikilos na para isang malaking insekto nakasampa sa may bubong. Kinabukasan, kumalat ang balita na may ilang kabataan ang nakakita ng napakaraming kuliglig na lumilipad palibot sa karinderya. Kahit hindi naman panahon ng ganitong uri ng insekto, ang mga puno sa paligid ay tila natuyo at ang lupa ay parang hindi tinutubuan ng kahit anong damo. Para bang ang mismong lupa ay sinumpa. Dahil sa mga pangyayaring ito, muling dumating si Ka-Fidel. Sa pagkakataong ito, mas determinado siyang wakasan ang kapangyarihan ng mambabarang. Nagpasya siyang magsagawa ng mga mas matinding ritual sa tulong ng ilang matatanda sa baryo. Pinili nila ang gabi ng kabilugan ng buwan sapagkat ayon kay Ka-Fidel, iyon ang tamang panahon upang basagin ang kapangyarihan ng isang mambabarang. Nang dumating ang gabi, nagtipon halos lahat ng natirang tao sa baryo. Sa gitna ng plaza, nagsindi sila ng apoy at nag-ayos ng mga halamang gamot. Asin, langis, at ang ilan ay nagdala ng mga puting manok at ilang kawayan para sa ritual. Habang nagsisimula si Ka-Fidel ng kanyang dasal, biglang lumakas ang hangin. Ang mga tao ay nagsimulang makaramdam ng panginginig sa katawan at ang ilan ay nakakita ng mga aninong dumadaan sa gilid ng plaza. Sa kalagitnaan ng ritual, biglang sumiklab ang apoy at nagpakita ng hugis ng isang babae. Ang mga tao ay sabay-sabay na napapasigaw sapagkat malinaw nilang nakita ang anyo ni Aling Pasing sa loob ng apoy. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab at ang kanyang bibig ay nakangisi. Ang apoy ay biglang bumagsak at nagdulot ng abo sa paligid. Pagkatapos ng gabing iyon, biglang nawala si Aling Pasing. Hindi na siya muling nakita sa karinderya. Ang bahay kainan ay naiwan na lamang na nakatibangwang, puno ng alikabok at mga sirang gamit. Ngunit ang takot ay hindi pa rin nawala. Marami ang nagsasabing hindi siya tuluyang nawala, kundi lumipat lamang ng ibang lugar. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting bumalik ang sigla ng baryo. Ang mga bata ay muli nang lumalabas upang maglaro at ang mga magsasaka ay nagbalik sa kanilang bukid, ngunit nananatili ang takot at pag-aanilangan sa mga naiwan. Ang karinderya ay hindi na muling ginamit. Walang naglakas na loob na pumasok sa loob nito, kahit na maraming beses itong pinilit linisin ng mga bagong opisyal ng baryo. Ang sino mang susubok ay biglang nagkakasakit. Ako ay nananatiling tahimik. Ang lahat ng aking naranasan at nasaksihan ay hindi ko malilimutan. Hanggang ngayon, tuwing maaalala ko ang mga pulang mata na tumititig sa akin sa dilim, napapahinto ako at napapadasala. Naniniwala akong may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag at ang mga ito ay bahagi ng ating mundo. Ang kwento ng kusinerang mambabarang sa karinderya ay nananatiling buhay sa aming alaala. Kahit matagal nang lumipas ang panahon at kahit maraming taon na ang nakalipas mula ng 1982. Sa tuwing dumadaan ako malapit sa lugar na yon, pakiramdam ko ay naroon pa rin siya. Nagmamasid, naghihintay ng susunod na biktima. Lumipas sa mga taon matapos mawala si Aling Pasing, ngunit ang alaala ng karinderya ay nananatiling mabigat sa baryo. Ang gusali ay unti-unting kinain ng kalawang at amag. Ang mga kawayan at nipa ay gumuho at ang bubong ay tinubuan ng damo.
pati na rin ng baging. Wala nang naglakas loob na muling ayusin iyon o gamitin. Para bang ang mismong lupa kung saan ito itinayo ay sinumpa na habang buhay. May mga pagkakataon na may mga bagong dumadayo sa baryo, lalo sa tuwing piyesta. Ang ilan ay nagtaka kung bakit may nakatiwangwang na gusali sa tabi ng kalsada. Ngunit kapag tinatanong nila ang mga taga roon, kaunti lamang ang sumasagot. Kadalasan tatahimik ang lahat at iniiwasan ang usapan. Para bang isang lihim na ayaw ng ungkatin. Ngunit kahit pinilit kalimutan paminsan-minsan ay muling bumabalik ang takot. Isang gabi naman taong 1987, may mga kabataan naglakas loob na pumasok sa lumang karinderya. Ayon sa kanila, gusto lang nilang maglaro at mapatunayan na tapos na ang sumpa. Pumasok sila dala ang mga lampara at naglibot sa loob. Nakita nila ang mga lumang mesa, ang sirang kalan at ang basag na garapon na may natuyong laman na parang alikabok. Ngunit hindi pa sila nagtagal sa loob nang bigla nilang naramdaman ang malamig na hangin. May isa sa kanila nagsabing may narinig siyang pagaspas ng pakpak. Pagkatapos pa isa-isa silang nakakita ng mga insekto sa may sahig, mga ipis at uod na para bang biglang lumitaw mula sa kawalan. Sa sobrang takot, nagsitakbuhan sila palabas. Kinabukasan, 3 sa kanila ang nagkasakit ng mataas na lagnat. Mula noon, wala nang sino man ang naglakas loob na lumapit sa karinderya. Ang kwento ay muling kumalat, hindi lamang sa aming baryo, kundi maging sa kalapit ng mga lugar. Naging bahagi na ito ng mga kwentong ikinukwento tuwing may bagong bisita, ngunit laging may babala na huwag susubukan ang kapalaran. Ako naman ay lumipat na rin ng tirahan makalipas ang ilang taon. Ngunit dala ko pa rin ang bigat ng mga alaala sa tuwing naaalala ko ang panahon na may mayroong mambabarang sa karinderya. Nakikita ko pa rin ang mga mukha ng mga taong namatay dahil sa hindi mapaliwanag na sakit. Nakikita ko pa rin ang mga pulang mata sa dilima at ang usok na may kakaibang amoy na lumalabas mula sa karinderya. Hanggang ngayon po, naniniwala ako na hindi tuluyang nawala si Aling Pasing. Ang mga taong tulad niya ay hindi basta-basta naglalaho. Maaaring lumipat siya sa ibang baryo o baka nananatili pa rin ang kanyang kaluluwa sa lugar kung saan siya huling nakita. Ang karinderya ay parang isang bantayog ng takot, isang paalala na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng tao at may mga nilalang na hindi dapat hamunin. Ang kwento ng karinderyang iyon ay tunay na nangyari at ito ay isa sa mga karanasang hindi ko malilimutan. Sa tuwing kinukwento ko ito, bumabalik sa akin ang takot, ngunit naniniwala akong mahalaga ring ibahagi ito sapagkat ang mga ganitong karanasan ay nagsisilbing babala sa mga susunod na henerasyon na hindi lahat ng anyo ng kabutihan tulad ng isang simpleng karinderya ay totoo at ligtas. At hanggang sa ngayon, tuwing ako ay mapapadaan sa baryo kung saan ito nagsimula, hindi ko magawang lumapit kahit wasak na ang bubong at gumuho na ang dingding. Ramdam ko pa rin ang presensya ng mambabarang na kusinera. Para bang nakatingin pa rin siya, tahimik na nagmamasid, naghihintay ng panibagong bisita na maglakas loob na pumasok. Taong 1991 nang muling nagkaroon ng bisita tungkol sa lumang karinderya ni Aling Pasing. Ilang dekada na itong nakatiwangwang, wasak na talaga. Butas-butas na ang dingding at natatakpan na ng mga gumagapang na baging. Ngunit may mga balitang umusbong sa baryo na yon, mga istoryang nagsasabing may mga batang hindi na nakakauwi kapag naglalaro malapit doon. May mga pagkakataon na may nakakakita sa isang batang umiiyak sa gilid ng karinderya, pero nang lalapitan nila bigla itong naglalaho na parang bula. May isa pang magsasaka ang nagpatotoo na habang siya'y umuuwi galing bukid, nakarinig siya ng tunog ng kawali at sandok na parabang may nagluluto sa loob. Ngunit nang sumilip siya, ang nakita niya ay wasak na kalan at mga sirang gamit. Ang amoy ng niluluto ay hindi basta pagkain. Amoy ito ng nasusunog na balat at laman. Ang mga matatanda sa baryo ay muling nagbalik sa kanilang dating takot
Pinayuhan nila ang mga kabataan na wag nang lalapit, lalo na sa tuwing gabi. Ngunit gaya ng dati, may ilang pa ring matitigas ang ulo. 5 kabataan ang nangaas na muling sumilip sa loob ng karinderya. Dala nila ang lakas ng loob at biro sa isa't isa na para bang walang dapat katakutan. Pagpasok nila, tahimik ang paligid. Ang mga dingding ay puno ng lumot at ang sahig ay may butas. Ngunit sa pinakagilid ng karinderya, may nakita silang lamesang luma, ngunit parang hindi natitinag. May nakapatong na kalderong may takip. Isa sa kanila ang nagbukas nito at doon sila nabigla, sapagkat sa loob ay may lumang bigas na hilaw na may halong uod. Ang isa ay napatras at nadapa, ngunit bago pa sila makalabas, may naririnig silang kaluskos mula sa bubong. Doon nila nakita ang isang anino. Maliit sa una ngunit habang tumatagal ay lumalaki. Ang anino ay hugis ng isang matandang babae. Sa dilim nakita nilang kumikislap ang pulang mata at kasunod noon ay ang umalingaw-ngawang isang tinig na papulong. Tila mula sa ilalim ng lupa. Hindi nila maintindihan ng salita, ngunit ang pakiramdam nila ay parang minumura at isinusumpa sila. Nagsitakbuhan sila palabas, ngunit isa sa kanila ang nahuli. Kinabukasan, natagpuan itong nakahandusay sa damuhan. Walang malay at nanginginig. Ilang linggo itong nilagnat at hindi na nakabangon pa. Ang mga magulang ay nagpatulong din sa albularyo, ngunit wala ring nagawa. Sa huli, namatay ang bata na may mga pantal sa buong katawan at puno ng sugat na parang kagat ng libu-libong insekto. Lumaganap ang takot sa baryo. Muling inalala ng lahat ang pangalan ni Aling Pasing. Sabi ng ilan, bumalik daw siya. Sabi naman ng iba, hindi talaga siya nawala, sapagkat ang kaluluwa niya ay nakatanim sa lugar na yon. Ako naman ay nakarinig ng kwento mula sa isang matanda na dati raw kasama ni Aling Pasing sa may palengke. Aniya, bago pa man mawala si Pasing, may narinig siyang huling bulong nito. Sinabi daw nito na, "Hindi ako aalis hanggat may dumadayo dito. Ang karinderya ko ay hindi mawawala." At hanggang ngayon, tuwing ako ay napapadaan sa baryo, nakikita ko pa rin ang karinderya. Halos giba na ngunit hindi lubusang natitinag. Lagi may natitirang bahagi na parang ayaw bumigay. Ang mesa, ang kaldero at ang isang lumang garapon ay palaging nandoon kahit ilang beses nang nasira ng bagyo. Marami pa rin ang nakaririnig ng mga kaluskos at tunog ng sandok. Ang ilan ay nagsasabing may naaamoy silang nilulutong ulam, ngunit may bahid ng dugo ang amoy. May mga naglakas loob pang dumaan ngunit karamihan ay nagsisisi matapos. Sa paglipas ng panahon, tila hindi na nawala ang sumpa ng kusinerang mambabarang sa karinderya. At ako bilang saksi sa lahat ng nangyari noon, ay dala pa rin ang takot hanggang ngayon. Mabilis na lumipas ang mga taon, ngunit ang pangalan ni Aling Pasing ay parang hindi naglalaho kahit ang mga batang ipinapanganak pagkatapos ng taong 1982 ay lumaki na may kaalaman tungkol sa kanya at sa kanyang karinderya. Ang mga magulang kapag gusto nilang pasunurin ang mga anak ay binabanggit lamang ang karinderya ni Aling Pasing at agad na tumatahimik ang bata. Noong taong 1995 naman, dumating ang panibagong pangyayari. May pamilyang galing Maynila ang nagdesisyong lumipat sa baryo. Ayon sa kanila, gusto nilang mamuhay ng simple, malayo sa gulo ng syudad. Nagpatayo sila ng maliit na tindahan malapit sa palengke. Hindi nila agad alam ang kasaysayan ng lugar. Isang gabi habang nagbibilang ng paninda si Marites, ang panganay na anak ng bagong pamilya, nakarinig siya ng kalabog mula sa di kalayuan. Nang silipin niya doon ay natanaw niya ang lumang karinderya. Akala daw niya walang tao doon, ngunit malinaw niyang nakita ang liwanag ng lampara sa loob. Hindi niya ito sinabi kaagad sa kanyang mga magulang dahil baka mapagalitan siya. Ngunit kinabukasan, kinuwento niya sa kanyang pinsan. Nag-usisa silang dalawa, lumapit sa lugar. Tanghaling tapat. Nakita nila ang mesa at ang kaldero gaya ng mga kwento. Ngunit sa pagkakataong yun, may bagong bagay silang nadiskubre.
Sa ilalim ng lamesa may nakaukit na mga simbolo, mga hugis insekto, parang langaw at ipis. Nakakakilabot tignan dahil ang mga ukit ay parang sariwa pa, tila bagong gawa lamang. Mula noon nagsimulang bangungutin si Marites. Sa kanyang panaginip naman, palaging may matandang babae na nakatayo sa gilid ng kanilang higaan. Namumula ang mata at may dalang sandok na kahoy. Hindi ito nagsasalita pero palaging tinuturo ang tiyan niya. Sa paglipas ng ilang linggo, nagsimulang mga yayat si Marites. Wala siyang gana sa pagkain at palagi siyang nilalagnat. Dinala siya sa doktor, ngunit walang makitang sakit. Sinubukan ng kanyang mga magulang ang ospital doon sa bayan, ngunit iisa lang ang resulta. Palusog naman daw siya, maliban sa matinding panghihina. Doon napilitan ng pamilya na lumapit sa isang matanda ng baryo. Sila ang nagsasabi na baka may kinalaman ito sa karinderya ni Aling Pasing. Nagdala ng albularyo mula sa kabilang barangay. Sa unang gabi ng pagtatawas, kitang-kita ng lahat na nagbago ang anyo ng kandila. Ang tunaw na wax ay bumuo ng hugis na parang sandok at kaldero. Ang albularyo ay napailing at nagsabi na nga, "May nakadikit sa bata. Hindi basta sakit kundi sumpa." Pinilit nilang tapusin ang ritual, ngunit sa kalagitnaan nito ay biglang naglaho ang ilaw ng gasera. Kasunod noon narinig ng lahat ang matinis na halakhak mula sa malayo. Ang aso sa labas ay tahol ng tahol, halos mabaliw. Nang maibalik ang liwanag, ang mesa sa loob ng bahay ay biglang nagkaroon ng mga uod. Gumagapang yun. Walang nakakapagsabi kung papaano iyon napunta doon. Simula noon, naging lantad na ang presensya ni Aling Pasing. Marami ang muling nakakita ng anino sa karinderya tuwing gabi. Ang iba naman ay nakarinig ng pagkalansing ng sandok. Sa gitna ng dilema, may ilan pang nagsasabing may babaeng nakaputing duster na paikot-ikot sa paligid ng kalsada. Hawak ang isang lumang garapon. At si Marites, lumalala ang kalagayan. Ang kanyang balat ay nagkaroon ng mga sugat na kahawig ng kagat ng insekto. Sa tuwing gabi, palagi may lumalabas na ipis sa kanilang bahay kahit gaano ito kalinis. Parang sinadyang dumami ang mga ito at palaging nasa paligid ng higaan ni Marites. Ang pamilya ay halos sumuko na ngunit hindi sila agad umalis ng baryo. Natakot sila na baka mas lumala ang sumpa kung bigla silang aalis, kaya't nanatili sila doon. Nagdasal na lamang araw-araw. Ngunit sa huling buwan ng taon, bago magpasko, namatay si Marites. Walang nakatiyak kung ano ang dahilan, ngunit ang bangkay niya ay puno ng pantala at parang tinuklaw ng mga insekto. Muling nabuhay ang takot ng mga tao. Maraming nagsabi na iyon ang tanda na hindi kailanman nawala si Aling Pasing. Ang sumpa ay buhay pa rin at patuloy na humahanap ng masusumpa. At hanggang dito na lamang ang kwento. Dala pa rin ng baryo ang alaala ng kusinerang mambabarang. Ang kanyang karinderya ay naroon pa rin, hindi tuluyang gumuho at palaging nag-aanyaya ng takot sa sino mga mapapadaan.